Ngayong araw pala, magre-review tayo ng isang product galing dito sa Duratec. Yan, ito yung tinatawag na manual brake fluid pressure bleeder pump. Okay? So, simulan natin ito mga paps. So, ganito mga paps, ano ba tong item na to? Etong item na to, para to sa pagbi-bleed ng ng preno. Kaya nga yan, manual brake, yan, bleeder pump. So, kapag magbi-bleed tayo ng preno, hindi na natin kailangan ng two-man method. Yung halimbawa, bleed tayo, di ba? Sabihin nyo, tapak, tigil, habang binibleed nyo yung preno. Ngayon, hindi natin kailangan yun. One-man method na lang, magagawa na natin ng mabilis at maayos yung pagbi-bleed natin. Ngayon, tignan natin ang laman ito. Tignan natin Ngayon, mga paps, konting disclaimer lang Kasi, kapag bumili kayo nito, dapat i-check nyo yung mga cup. Kasi yung mga cup na available dito, hindi lahat ay pwede sa ibang sasakyan. Okay? So, kung doon ko nagkakamali sa, mga European car, ganyan, pwede itong mga to. Yung mga kasama nito. Pero, pwede kayong bumili ng separate para sa inyong sasakyan. Gaya nito. Ito ay para sa Toyota. So, lalagay ko yung link kung saan kayo pwede bumili nito. Saka to. So, ito siya mga paps. Yan. Ito, ilalagay yan dito. Dali na yan. Kaya-kaya nyo naman yan So, ito yung tatag ng bleeder bottle niya. Dito tumatapon or dito napupunta yung mga brake fluid. Tapos ito yung pinaka bleeder pump niya. So, ito, kanigandaan nito, meron siyang ganito. Meron siyang pressure gauge. Makikita natin kung ilang pressure yung pinasok natin. So, okay mga paps. Bakit mahalaga na magkaroon tayo nito? Kasi ang main function nito ay mag-bleed at mag-flush. So kumbaga pag magpapalit tayo ng brake fluid, ginagamit dapat talaga to. Pero meron pang isang silbi to na kailangan natin. Nakikita nyo, may gauge yan. Ang silbi nito mga paps, para makita kung merong leak sa brake system natin. So ang mangyari dito, papasukan natin ng hangin yung pinaka brake master natin. Siyempre magkakaroon na ng pressure yan. Obvious naman mga paps, kapag merong leak sa brake system natin, yung pressure niyan bababa. So dapat pag pinasukan natin ng hangin, yung brake system natin, hindi dapat bababa yung pressure niyan. Ito ang recommended na pressure na ipapasok natin dito ay at least 10 PSI lang. 10 PSI lang. Okay, pakita ko sa inyo mga paps. So ito ilalagay ko diyan, ito. Tatanggalin ko lang yung cup na yan, tapos ilalagay ko to. Yung sukat nito ilalagay ko na lang dito sa video mga paps. Yung sukat nito, yung diameter nito, saka yung diameter nito. Ito Toyota Vios yung gamit ko Okay, so ayan siya. Papasok nyo lang yan. Kaya nyo naman Yan, nakapasok lang yan. Yan. So nakafit na yan. Gagawin nyo, ilalak nyo na yan. Ito, yan, clockwise lang. Okay na. So ayan siya. So okay mga paps, ang next natin ito. So ito yung hose ng bleeder pump. Ngayon ito, maganda, merong quick release na yan. Papasok nyo na lang yan dyan. Ganyan. Diba? Tapos pag tatanggalin nyo, ganun lang rin. Kaya ganun. Napaka-simple lang. So, ayan siya. So, ang gagawin ko ngayon, ipapump ko to, papasukan ko to ng 10 PSI, tapos within 5 minutes, titingnan natin kung bababa yung pinaka pressure niya. Kapag yung pressure niya bumaba, aliba, 10 PSI pinasok mo, tapos biglang mga 5 minutes o kahit 2 minutes pa lang, bumaba na talaga. Kita mo talaga nagda-drop. Sigurado mga paps, may leak sa brake system natin. Okay? So, papasukan ko to. Sukan ko to ng hangin Yan. 10 PSI lang. So ayan. Meron na yan 10 PSI. Ito ako. 10 PSI yan. Tapos ta-timeran ko 5 minutes. Timeran lang natin 5 minutes yan mga paps. Ulitin ko Set ko.
So ayun mga paps, nakaka 5 minutes na. Tingnan nyo, hindi bumaba yung pressure niya dito. So stay pa rin siya sa 10 PSI, hindi siya bumaba. So ayan siya. So ibig sabihin yan, walang leak sa brake system ko. So ngayon, tatanggalin ko na to. Ngayon sa pagtatanggal nito, ganito lang. Bago nyo tanggalin yan, i-release nyo muna yung hangin. Okay, dito merong release yan. Okay, so gaganyanin lang yan. Tignan nyo mangyari, bababa yan. Yan. So pag nawala na yan, pwede nyo tanggalin yan. Sa pagtatanggal, ganun lang. Yan. Easy, di ba mga paps? So, ngayon, nasusunod kong gagawin, magpa-flush ako ng brake fluid. Yung sa dating method, kasi papalit ka ng brake fluid o magpa-flush ka, tatanggalin mo muna yung doon, yung sa reserve. Ngayon, hindi na natin gagawin yun. So, ito, isalin natin ito dito. Tapos, ipapump ko to. Tapos, yung pinaka-brake fluid yan, papasok na mismo sa loob. Okay, papakita ko na lang sa inyo mga paps. Yan. Sasalin ako ng brake fluid yan mga paps. Yan. Ito 900 ml eh. Ito 2 liters yung capacity nito. So salina ko na yan. So ayan, hindi ko nilahat. Siguro mga 700 ml lang nilagay ko dyan. Tapos, sasarado natin to. Pag sarado ito, yan. Meron siya pinaka pang-lock. Yan. Pinaka wrench niya. Yan o. Ayan siya. Meron na naman yan. Ngayon, babombahin ko to. Bago ko bombahin to, may papakita muna ako sa inyo. So, ito yung kasama niyan mga paps. Ito, yung pinakabote niya. Diyan mapupunta yung brake fluid. May chain siya, sabitan. Sinabit ko na lang dyan. Bahala kayo kung saan nyo sasabit. Tapos, syempre, ito. Yan. So, ayan siya. Okay? So, dito ko siya nilagay. Yan. Pinasok ko na yung ano ko, yung flay wrench ko, 8. Para mamaya lulubagan ko na lang yan. Napasok ko. So ito, lalagyan ko na to ng 10 PSI mga paps. Yan o, nakikita nyo yung brake fluid pumapasok na sa loob. So 10 PSI lang. So ayan, meron na ako rito 10 PSI. Ang gagawin ko, luluwagan ko na yung 8 doon para lumabas na yung brake fluid. Pansinin nyo maigi yung hose na to. Yan, pakita ko I-open ko yung 8 dito. Tapos tingnan nyo mangyayari. Yan. So kung nakikita nyo, ayun umano na yung fluid niya. So smooth na smooth, walang hangin yan. Walang hangin. Kasi kung may hangin yan, may bubbles ka makikita dyan. So yan, pumupunta na rito yan. So kung nakikita nyo yan mga paps, ayun eto na siya. Ayun Yan. So, ganyan lang siya. Antayin lang natin mga paps. So, okay na yun mga paps. Sasarado ko na to. Yan. Tinanggal ko na rin mga paps. So, ang susunod naman natin mga paps, ayun rear driver side. Yan ang susunod ko. Ngayon, tingnan natin kailang PSI. Kailang PSI Saan ba? Yan. So, meron pa akong 10. Okay, so, tirahan ko na yun nandun mga paps. So, nakita nyo parang 10 pa. Pero nabawasan na ng konti yan mga paps. Siguro mga around 9 na yun o basta around 9 PSI na yun. Ngayon, ang gagawin ko, luluwagan ko to. Yan. Nakita nyo naman ayan nagpa-flow na yung pinaka-fluid niya. Dito ulit makikita nyo na smooth yung flow niya. Kapag may bubbles yan, gaya ng sinasabi ko kanina, yun, may hangin yan. Yun yung isa sa mga dahilan, kapag halimbawa, rebuild kayo ng brake caliper or nagpalit kayo ng wheel cylinder, tapos hindi nyo na bleed na maayos, posible makaramdam kayo pag tapak nyo ng parang nag-sponge, malambot yung preno nyo. Ngayon ang gagawin ko, stop ko na to mga paps. Yan. Higpitan ko na. So okay mga paps, ang susunod ko naman ay itong front passenger side. Okay, so ito siya. Ngayon, yung doon, nabawasan na siya 6 PSI na lang yata o 7 PSI. So ito ay, may 7, 8, basta parang 7 PSI na lang to So ang gagawin ko uling 10 yan. Okay, babombahin ko lang yan para maging 10. So, ayan, napasobra ako ng konti sa 10, siguro mga 11 yan. So ayan, 10 or 11 PSI, dinagdagan ko lang. So ayan na siya.
So ito na yung setup niya para dito sa front brake. Ngayon, luluwagan ko na to para matulak na niya yung fluid dito. Okay? So ayan, luwagan na natin siya. Ayan, nakita nyo? Nagpo-flow na siya. Shoot ka lang ha. Ayan. Okay na yan mga paps. Sarado ko na. Okay. Ayan, okay na. Ayan. Okay. So mga paps, ito na yung last na ipa-flash ko. Ito yung front driver side. Okay. So luluwagan ko na to. Ganung setup din. Yan. Observe nyo ulit to. Observe nyo natin na nyo. Yan. Yan. So, kung mapapansin nyo yan, baba ko ha. Yan. So, yun yung brake fluid nya. So, okay mga paps, ayan, isasarado ko na ulit to. Sapat na yan. Okay. So, nagyan natin to. So, ito na siya. So, ayan mga paps, tapos ko nang ma-flash yung brake fluid. So, ito siya. Ito yung luma. Yan. So ngayon, ito, tatanggalin ko na to. Paano ba pagtanggal dito? Ganito lang kasimple mga paps. So bago natin tanggalin yan, i-release muna natin yung hangin dito. Yan, pindutin natin to. Yan. 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 Okay na. So 0 na yan. Tapos, pag wala na yan, saka natin tanggalin to. Okay na. So ito na siya. Marami pang natira eh. Ito lang tanggalin yan. Wagan lang. Ayan siya. Tapos, balik ko na to. Kung kulang naman ng konti dito, dagdagan nyo na lang dito mga paps. Okay? So, ayan na siya. Ayan. So, okay mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to at nagkaroon kayo ng idea kung paano ba yung pinakamadaling paraan sa pagbi-bleed ng brake fluid ng ating sasakyan. Okay? So, hindi na natin kailangan ng kasama yung 2-man method na papatapakan yung preno tapos bubuksan yung sa bleeder valve para sumirit yung brake fluid. Hindi na natin kailangan yun. Hindi na rin natin kailangan yung yung sa bote, yung ginawa ko dati. Tatapakan ko ng 10 times, tapos babalik ako, i-monitor ko kung okay pa ba yung reserve. Di na yun. So, sasalin nyo na lang yung brake fluid, tapos ipapump nyo to. Pag meron na siyang pressure, ibig sabihin nun, kargado na ng pressure yung brake system nyo, kailangan nyo na lang i-open yung bleeder valve para lumabas yung brake fluid na luma at mapalitan nito ng bago. So ito, pinadala ito ng Duratec sa akin, tapos mabibili yan sa Amazon. Pero merong ibang alternative nito sa Shopee. Yan, lalagay ko rin yung link dito, yung link nila, tapos yung alternative link dito sa Shopee. So yan yung Duratec manual bleeder pump. Napakaganda yan mga paps. Kung nagsisimula kayong magkaroon ng shop or may shop na kayo, para mapabilis ang trabaho nyo, gumamit kayo yan mga paps. Sigurado yung solid yan. Solid na solid yan mga paps. Paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga paps, maraming salamat sa inyo.